Kaya alam nyo, mga kaibigan, subaybayan natin ito. Huwag tayong kasi maraming ikikwento, papapalabuin. Let's stay focused on the evidence. And let's do this fast. Let's do this right. Okay? Bakit hindi po gusto niyo bang makita yung sila Cedric sa February 14? Alam mo, he may be physically recovered. But part of the damage that was done to him is psychological, emotional. At saka hanggang ngayon, hindi ba may mga threats sa kanya at saka paniniran. Gusto mo ba? Kung ikaw yon, gusto mo ba? Gusto mong harapin yung alam mong harap-harapan ginagawan ka ng kung ano ng kwento. So he was excused by the panel? Or he was excused by the panel? In effect, we requested to have an earlier setting kasi masyadong matagal. Gusto namin umpisa na para hindi nila sabihin na iniimbento namin ito, na nagpa-publicize na. Umpisa na natin. Kung pumayag yung panel na earlier, that Feb 14? Just this one, yes. In-accommodate yung request namin na for purposes of reconfirming his complaint, gawin na natin ngayon. Kung sa Feb 14, hindi na siya pupunta. Hindi na kailangan. Yung sa rape, may rape po siya, diba? Congratulated sa rape case. Pupunta pa po ba siya, ma'am? Sasabit na siya ng counter-acting for rape. Hindi kailangan. Hindi kailangan. Alam mo, isa lang katotohanan dyan. Kung totoo yung sinasabi ni Bong, definitely kasinungaling yung kay Dennis. Nakita niyo ba yung complaint nila? Ano ba nandito? Nakita mo? Saan ba yun? Ito. Yung sa rape. Ito yung complaint for rape. Ano ito? Affidavit lang po yan ni Denise. Walang pangalan, walang... So, siguro sa February 14 nga, sabi naman nung panel, di ba, sabihin mo na lang Attorney Malyonga yung kailangan mo sabihin sa February 14, gagawin natin yon. Pero ang sigurado ko, hindi kailangan talagang walang kwenta itong... Pero sa February 21, dadating siya. Titignan natin sa February 14 kung anong mangyayari. Baka tapos na by the time eh. Kung Pero sa magtatapusan 14, tayo, submitted na sana. Sa 14, definitely hindi na siya pupunta. Because Yes. Intend to file reply. Ayokong kasi maging parang discourteous doon sa DOJ, no? Basta February 14, sasabihin namin kung anong kailangan gawin. In all probability, hindi na kailangan dumating si Bong, but as a courtesy naman, pag-aaralan rin namin ito. Sasabihin mo po ba sa 14, ma'am, yung pag-tackle sa rape complaint na final release? Ang sabi naka-schedule din. So we will do what we need to do. At alam na namin basically kung anong gagawin namin. Magkakabit po kayo ng reply Pero affidavit. masasabi po yung dalawang Ma'am, yung witness. tungkol sa photo ng sex organ na... Ganito. Para matapos na yung mga kasi parang nag-circulate daw. Walang video walang ginawa kay Bong na parang sinunog, etc. At walang sakit si Bong, no? Hindi ko mako-confirm kung totoo o hindi yung kasi hindi ko naman tinitignan ng mabuti, pinakita sa akin pero hindi ko naman ako marunong tumingin, ano? But definitely na sinasabi ko lang whether totoo o hindi yan, pang-abuso yan. Kasi may mga taong maniniwala na si Bong yun. Nakakahiya, wag na natin patulan, pwede ba? Huwag na natin bigyan ng patol yan kasi maraming mga walang magawa. Gusto nilang gawin. Okay lang. Attorney, gano'ng kalakas po yung ebidensya na masasabi po ng dalawang witness na binanggit ko kanina? Maganda yung testimony. Makakatulong talaga. Were they there po sa condo? These are security people, no? Basically, for example, napaka-importante yung pagpasok ni Cedric Lee, kung ilan yung mga tao, tapos yung security guard, sinabi rin doon na dinala nga si Bong, na ang daming, 9 na tao. 9 sila lahat na kasama na si Bong doon. At nandun din sa security log na mga bandang 2 o'clock in the morning, bumalik sila, 2 or 3 o'clock in the morning, bumalik sila Cedric Lee, saka Denise. Maglilinis raw sila ng kwarto. Tapos, nalagri na lumabas na sila at nalagri na sumunod na lang si Denise, no? Mga 18 minutes after. Meron rin mag-witness na magsasabi na the next day, naghahanap ng CCTV si Denise. Wala po bang kaso yung paglilinis ng scene of the crime? Di ba parang yun? Tingnan natin kasi ang kwento nga raw nila meron silang gustong crime scene. Tingin ko, pero ayaw namin matinag, ayaw namin ng diversionary tactics na we're focused on serious illegal detention which is a non-bailable offense. Doon tayo. Tama ba, hindi na kayo interesado na mag-file ng reply affidavit? Tingnan muna natin kung anong sasabihin nila. Baka naman kasinungalingan ulit. Because frankly, hindi ko alam kung anong sasabihin nila dahil napakalinaw ng ebidensya. Ma'am, gaano ka-serious yung threat? Ano sa tingin mo? Kung meron lang magsasabi sa'yo na merong pwedeng gawin sa'yo, serious ba yun o hindi?
at nabugbog na ng hostas si Wong. Anong sa tingin mo? Kailangan bang i-consider na serious yun? O Paano hindi? yung security niyo, ma'am? Paano yung... I don't have any say on the security, but I have been assured that he will be kept safe. Ma'am, ibabalik pa ba siya sa hospital? Hindi na. That's also one of the reasons gusto namin matapos na ito para ma-secure na siya. Actually. Pa-discharge na. Ma-discharge at pumunta na siya kung saan siya safe. Doon po sa family niyo po, may mga natatanggap din po ba mga treatments? I have not talked to any family members at this time. Pero sa tingin mo, ma'am, gaano kalakas ang laban natin? Ano sa tingin mo? Ano sa tingin nyo? In fact, lagi kong sinasabi that this is such a perfect opportunity para pakita natin na ang criminal justice system natin works, na nobody is above the law. Kung meron kang ginawang kasalanan, dapat tanggapin mo ang consequences, makulong kahit na sinong gumawa ng krimen, mayaman man o makapangyarihan, lahat tayo pantay-pantay. So let's do this right. Lagi kong sinasabi, ito ay isang bagay na pwede natin gawin ng maayos at mapapakita natin sa lahat ng mga tao na siguro naman crime does pay. Ano po reaction ni Wong dun sa naging interview po ni Denise? Hindi ko tinatanong sa kanya at I don't think he even watches it. Okay, thank you.